Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 46 na empleyado ng lokal na pamahalaan ng Lawag sumailalim sa Basic Life Support Training. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Agarop o patapulong empleyado itilawag City Hall tinag sanay ti Basic Life Support Training. Segon ni City Disaster Risk Reduction Management Officer Dr. Melvin Manuel, anas sita dito training tapnon kastakat at dati umuna ang mga rayat kada giti aming opisina no ala dagiti didigra dagiti health related emergencies kas kumaka dagiti maatake ti puso wenno dagiti sumro ti hypertension na dagiti ma-injury masugat ken matukkulan iti tulang ken dadumapay. Karaman kada giti nasanay dagiti empleyado kan iti panag CPR dagiti first aid kadagiti injuries ken dadumapay. No pay awan meta iti nadangran iti Lawag City Hall nasaysayatan kunana nga agridam dagiti empleyado babaan iti panang sursuroda kadagiti a procedure tapno agsalbar iti biag namuan adwaging ganat tallo nga empleyado tinasanay iti kada departamento ken adapay iti may kadwa a batch dagiti empleyado nga agsanay intuno Hulyo 22. Manipod iti syudad di Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, tulong para sa mga pamilyang biktima ng sunog sa lalawigan ng La Union, agad na ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Dagos anang ipa iti Provincial Government of La Union no PGLU iti tulong iti pamilya na apektaran iti napasamak nga ura medyo aludaid San Juan La Union itay kanikadwa. Binili ni Governor Rafi Ortega David ti Provincial First Responders adagos amang ipa iti tulong iti nauraman a pamilya. Iti panagresponde ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office no PDRRMO dagos a kinita dati vital signs dagiti biktima. Nangipa iti team ti PGLU iti shelter kit, 2 hygiene kits, 2 DOH kits, ken 5 food packs iti pamilya. Inbilin pa iti gobernadora ti panakaipa iti kanayunan at tulong kari iti biktima kas iti kwarta ken dadumapay ama sapolda. Temporaryo anag na dagiti biktima iti pagtaengan ti kabagyanda. May nagitry toy palpalagipan ti PGLU dagiti umili a kanayon nga aganad ken i-report iti hotline a 911 no dati mapasaran nga insidente. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sara para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. 19 na friends rescued ng 78th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Eastern Samar tumanggap ng ayudang pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Disinwebbing nga friends rescued kun F-Arts nga nagtubian ng mga sundalan 78th Infantry Warrior Battalion ng Philippine Army di Eastern Samar ang kinarawatin ayuda pinansyal ti kang Department of Social Welfare and Development pinaagen assistance to individuals in crisis situation di dahil naglabay nga huybis. Ang distribution in pinaunahan ni Miss Maria Rosel Fernandez, head ng DSWD Subfield Office sa probinsya. Mr. Jonathan Socorro tinaglawas na House Minority Leader of 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan nga Lieutenant Colonel Joseph Bugawan, Commanding Officer ng 78 IB. Inabutin tag 5,000 pesos nga cash ang ayuda nga nakarawatan kada FR pero ang nagsurrenderin armas pinaladin 10,000 pesos. Sigun kan Ms. Fernandez, panoyan ayuda nga makabulig pagtapuan panginahanglan ng mga benepisyaryo. Hakabugusan inabutin 150,000 pesos ang ayudahan gobyerno nga pinaladhan mga dati rebelde hapagpasilitaran 4-Piece Party List. Tika nga Borongan City, Daisy Laloso Bilizar, Radyo Pilipinas.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, tulay sa Liloan, Southern Leyte. Tututukan ng Administrasyong Marcos. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Gemma Destriza. Giandam na ang planong pagtukod sa 5.5 billion pesos nga tulay sa lungsod sa Liloan, Southern Leyte. Kini ubos sa liderato ni Presidente Bongbong Marcos. Kini aron ilisan ang 47 years old na nga tulay sud sa Nautical Highway. Ang gisugyot nga tulay naglakip sa pagtukod sa 230 meters nga cable-stayed main bridge, 146 meters approach road nga moy mupuli sa karaan nga Liloan Bridge. Nasayran nga ang proyekto gilaumang mahuman sud sa unom ka tuig. Punduhan kini sa Export-Import Bank of Korea kun Exim Bank o ang gobyerno sa Pilipinas. Gitaho sa Regional Development Council nga ang eksperto sa Korea nagpahigayon og feasibility study niadtong July 2022 hangtod sa September 2023. Ang ngayang masayran nga ang naasing tulay diha sa Liloan, Southern Leyte mo'y nagdugtong sa isla sa Panaon Padong sa Southern Leyte. Giabdihan kini sa panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. niadtong 1977. Ang Mount Tulay nahimong kabahin sa Nautical Highway nga nagdugtong sa isla sa Luzon, Samar, Leyte ug Mindanao. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gemma Destriza mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. DOH Center for Health Development Northern Mindanao nagsagawa ng training sa tuberculosis management. Ang detalye ng balita ay ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Training kalabot sa treatment guidelines para sa programmatic management of drug-resistant tuberculosis ang ipahigayon sa Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao. Tumong niini ang pag-enhance sa skills sa mga health professionals sa ilang pag-manage sa drug-susceptible o drug-resistant tuberculosis. Gitukoy usab ang kasamtangan nga policies o guidelines aron ma-improve ang kasamtangan nga policies o guidelines para sa mga healthcare workers. Lakip usab nining pagdugang sa practical skills sa mga participant alang sa mas effective o comprehensive care ngadto sa mga pasyente nga adunay tuberculosis. Kini ang commitment sa DOH sa pagpalambo sa public health pinagi sa padayon nga education ug training nga nakatutok sa 8-point action agenda nga ligtas, dekalidad at mapagkalingang serbisyo igun man ang karapatan at kapakanan ng healthcare workers. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan muna natin ang Zamboanga. 52.2 milyong pisong halaga ng mga pananim na sira sa pagbaha sa Zamboanga City. Narito si Shirley Espino para sa balita. Alcanza na poco más o menos 52.2 millones de pesos el valor de destrozo que deja el Grande Avenida que experiencia ciudad de Zamboanga por causa na fuerte aguacero del pasado semana. La Junta del City Disaster Risk Reduction and Management Council, el Oficina de Agricultor de Ciudad, ya reporta que alcanza na poco más o menos 50 millones de pesos el destrozo na mga sementera de palay, mais y mga gulay na diferente mga distrito de agricultura de ciudad. Para con este alcanza también na 2.5 millones de pesos mga fishery product, incluido ya el fish fund y seaweed farm, el destroza también por causa na fuerte avenida. Si acorda la ciudad de Zamboanga ya experiencia fuerte aguacero del Julio a 12 por causa na southwest monsoon que resulta na avenida y landslide y muerte del 6 mga persona. Desde aquí na ciudad de Zamboanga, si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. IP communities sa 3 bayan sa Agusan del Sur tinuruan patungkol sa kahalagahan ng proper hygiene upang kalusugan ay maalagaan. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Komunidad sa mga indigenous people sa lungsod sa La Paz, Talacogon ug Esperanza sa probinsya sa Agusan del Sur gipahigayunan sa Health and Wellness Initiative sa Provincial Health Office. Nag-unang misyon sa PHO nga katudloan ng mga IP communities sa kaimportante sa proper hygiene aron malikayan ang common health issues nga nisinati sa mga IPs. Particular usab gitudlo ug giedukar ang mga IPs nga dapat tibuok kinabuhi ng i-practice ang health habits ug unsa ang negatibong epekto sa panlawas kung walay proper hygiene. Gawa sa educational sessions, doon na usay panag-ambit sa kasinatiang personal sa mga IPs, may kalabigitan sa ilang health awareness ug wellness. Gituyo kini aron mapadayag sa mga IP communities ang giatubang nilang hagit para matabangan sa mga health workers. Pinaagin ini nga mga inisyatiba gilauman sa Provincial Health Office nga ma-improve ang overall health ingon man ma-promote ang culture of wellness sa mga IPs sa Agusan del Sur. Mula sa RP Butuan, ako si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Region 10 nakapagtala ng 10 milyong metrikong tonelada ng asin sa loob ng 5 buwan sa panahon ng El Nino. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Nakatala og 10 million metric tons sa asin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 10 sulod sa 5 ka bulan karong tuiga bisan pa sa nasinati nga El Nino ning bago lang. Gitahog kini ni BIFAR 10 Development of Salt Industry Project o DSIP Regional Focal Person Mary Joy Takan sa programang Usapang Agrikultura ning Huwebes, July 18. Matod ni Takan, dako ang produksyon sa asin sa Region Gis nga moabot sa 2 million metric tons matag bulan gumikan sa Enero hangtod Mayo ning tuiga. Dugang pa niya, usa sa mga hagit sa produksyon sa asin sa Alubihid, Misamis Oriental, mao ang ting-ulan. Nagpadayon usab ang BIFAR 10 sa pagpangita og alternatibo aron mapadayon ang produksyon sa asin taliwala sa nasinati nga La Nina. Ubos kini sa DSIP nga nagtumong sa pagsulbad sa mga hagit ug kakulang sa produksyon sa asin sa Pilipinas. Base sa datos sa BIFAR, naa sa 7% lang ang naproduce sa asin sa tibuok Pilipinas, nga diin ang nahabilin nga 93% maoy imported gikan sa ubang kanasuran. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.